Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating 8 p.m. daily devotion. Tayo po ngayon ay nasa 50th season na po ng ating gawain. Praise God, no, na patuloy na nagpapatuloy ang ating gawain gabi-gabi. So, tayo ngayon ay magfo-focus sa Book of Daniel, chapter 10. So, bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa gabing ito na nagkaroon kami ng opportunity, Lord, para mapag-aralan ng inyong mga salita, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, Lord, sa aming pag-aaralan, Panginoon, Lord, mangusap ko po sa bawat isa, Lord God, na maintindihan, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord, upang ang aking mga sasabihin, Panginoon, Lord God, ay pawang kayo lang ang mapapurihan, Lord God. Lord, sa aming pag-aaralan, Lord, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Lord God. And Lord, patuloy niyo po na i-bless po ang mga manonood, Lord God. At ang aming pag-aaralan ay tumimo po ito sa pinakamatabang bahagi ng kanilang puso. Lord, patuloy po kayong kumilos, Lord God, at manahan, Lord God, sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. So, ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan sa Daniel chapter 10. So, akin po munang babasahin ang buong chapter na ito. So, ito po ay umiikot sa ang pangitain ni Daniel sa baybay ng Ilog Tigris. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, isang pahayag ang dumating kay Daniel na tinatawag ding Belteshazzar. Ang pahayag na iyon ay katotohanan ngunit mahirap unawain. Datapwat na unawaan din niya matapos ipaliwanag sa kanya. Noon, akong si Daniel ay 3 linggo nang nag-aayuno. 3 linggong singkad na di ako tumitikim ng anumang pagkain o inumin, na hindi ako nag-aayos ng katawan. Noong ika-24 ng unang buwan, nasumpungan ko lamang ang aking sariling nakatayo sa pangpang ng malaking ilog Tigris. Nang tumingala ako, may nakita akong isang taong nakadamit ng kayong lino at may pamigkis na ginto. Ang katawan niya'y kumikinang na parang tapasyo at kumikislap na parang kidlat ang muka. Nagniningas na parang sulo ang kanyang mga mata. Ang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang tinig ay umuurong na parang sigaw ng maraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakakita ng pangitain, pagkat nanginginig na nagsipagtago ang aking mga kasama. Naiwan ako mag-isa, kaya ako lamang ang nakakakita sa pangitain. Ako'y natulala at tinakasan ng lakas. Nagsalita ang mahiwagang tao. Nang marinig ko ang kanyang tinig, nasubasob ako sa lupa at nawalan ng malay. Walang ano-ano, may humawak sa akin at ako'y itinindig. Sinabi niya, Daniel, lubos na kinalulugdan. Tumindig ka at pakinggan mong mabuti itong sasabihin ko. Sinugo ako para isabihin ito sa iyo. Tumayo naman ako, bagamat ako'y nanginginig. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot pagkat mula pa nang ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ang iyong dalangin. Naparito nga akong taglay ang katugunan. Ngunit napigilan ako ng kaharian ng Persya sapagkat 21 araw na akong nakikipaglaban sa anghel na bantay roon. Nang makita ni Miguel, isa sa mga pinuno ng mga anghel, na ako'y nakikipaglaban, sinaklolohan niya ako. Iniwan ko siya roon. Nagtuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Nang siya'y nagsasalita,
napayo ko na lamang ako at hindi makakibo. Walang ano-ano may humipos sa aking labi at muli ako nakapagsalita. Sinabi ko sa aking kaharap, Ginoo, tinakasan po ako ng lakas dahil sa pangitaing ito. Hindi po ako makapagsalita ng tulad ninyo. Pagkat wala akong lakas, halos hindi ako makahinga. Muli akong hinipo at nagbalik ang aking lakas. Sinabi niya sa akin, Ikaw na labis na kinalulugdan ng Diyos, huwag kang matakot. Ipinatag mo ang iyong loob. Pagkatapos niyang magsalita, tuluyan ng nauli ang aking lakas. Sinabi ko, magpatuloy kayo, Ginoo, na panauli na ninyo ang aking lakas. Sinabi niya, babalik ako sa Persya upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa anghel na bantay ng kahariang iyon. Darating naman ang anghel ng Gresya. Alam mo ba kung bakit ako naparito? Naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa pakikipaglaban ko'y wala akong makakatulong kundi si Miguel, ang anghel na bantay ng Israel. So, ano po ba yung matututunan natin dito sa Daniel chapter 10? Kasi ito po ay nagfo-focus kasi siya sa spiritual warfare. So, 'di ba kasi ito kasing si Angel Gabriel, siya yung messenger ni God para maintindihan ni Daniel yung mga nagiging vision niya. And si Miguel dito, siya yung anghel na nagbabantay ng Israel. So, siya yung nakikipaglaban. Kumbaga, ang umiikot kasi ito sa pangitain ni Daniel doon sa kanyang mga kababayan. Amen po ba? And dito, may isa po akong nahagip na matututunan natin na, 'di ba, kapag yung presence ni Lord ay sumasa atin, hindi natin makontrol yung katawan natin. Kagaya ng nangyari kay Daniel na nawalan siya ng lakas, hindi niya makontrol yung sarili niya. Kasi naramdaman niya, dahil nakita niya si Lord Si Lord yung nakita niya na tumingala siya sa langit. Amen po ba? So, nawalan siya ng lakas, hindi niya makontrol yung sarili niya. Kasi ganun yung presence ni Lord. Hindi natin kayang i-box yung ikahon yung kung paano kumilos yung presence niya sa atin, yung kaluwalhatian niya. Amen po ba? And sabi niya dito sa verse 12, Huwag kang matakot pagkat mula pa ng ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dinidinig na ang iyong dalangin. Amen po ba? So, kagaya ni Daniel, magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba at maging masunurin. Amen po ba? Kasi kinalulugdan ni Lord si Daniel dahil sa ganong ginagawa or character ni Daniel. So, tayo bilang isang tagasunod ni Lord, makita sa atin yung pagiging masunurin at pagiging mababa ang loob. Amen po ba? Parang ang sarap-sarap na ikaw anak, kinalulugdan kita, 'di ba? Parang pag sinabi sa atin ni Lord yun na kinalulugdan niya tayo, parang sobrang sarap sa puso natin. Amen po ba? And dito naman sa aking pagkakaintindi po dito kay sa pakikipaglaban nila Gabriel and Miguel sa anghel na bantay roon sa Persya. So parang dito kasi napapakita na dito sa ating problemang nararanasan, may makakatulong ka sa pakikipaglaban. Kagaya na lang ni Gabriel, 'di ba? Kung hindi siya tinulungan ni Miguel, hindi mapapadala yung message kay Daniel. Amen po ba? So, dito na kahit na dumadaan tayo sa problema, patuloy na nagbibigay si Lord ng daan, ng katulong natin para harapin yung problema. Amen po ba? And sabi nga dito
sa verse 19, inulit niya pa ulit, ikaw na labis na kinalulugdan ng Diyos, huwag kang matakot. Ipanatag mo ang iyong loob. Amen po ba? Ipanatag natin yung loob natin kasi alam natin na si Lord lang yung tanging makakatulong sa atin. Amen po ba na kung nandun yung yung trust natin kay Lord, yung submissive heart natin sa Lord and yung pagiging masunurin natin sa Lord, hindi na natin iisipin pa yung kung ano man mangyayari sa hinaharap kasi alam natin kasama natin si Lord sa mga laban na kakaharapin natin. Kagaya na nung nangyari kay Gabriel and Miguel. Amen po ba? And makukonect ko lang din po ito sa unang Pedro 5 verse 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. So, amen po ba? So, si Lord yung tanging nagmamalasakit sa atin. Inaalala niya tayo, amen po ba, na kung ano man yung mga pinagdadaanan nating problema ay palagi siyang nandiyan para sa atin. Amen po ba? So, kahit na etong sa verse na to talaga na pinapakita dito na grabe yung pagmamahal ni Lord sa atin, na basta nandun lang yung trust natin sa Kanya, yung pagiging masunurin natin sa Kanya, and pagiging mababang loob. Amen po ba? Doon na kinakalugdan tayo ng Panginoon na kahit na nagkakaroon man tayo ng problema, lagi nating isipin na huwag tayong matakot kasi lagi nating kasama ang Lord. Amen po ba? So, doon naman sa spiritual warfare. So, kung nakakaranas man tayo ng ganong problema about spiritual, lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos. Amen po ba? Na kung naguguluhan man tayo, patuloy tayong manalangin na bigyan tayo ng knowledge and wisdom ni Lord para maintindihan yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Kasi, di ba si Lord, yung matatalinghaga yung mga salitang ginagamit niya. Amen po ba? Kapag binasa mo lang ng ganito, tapos hindi ka nag-pray, parang hindi mo siya maiintindihan, di ba? Pero, dahil sa wisdom na binibigay sa iyo ni Lord, ay patuloy mo maiintindihan ang kanyang mga salita na patuloy nga na lagi tayong sinasamahan ng Panginoon, di ba? So, lagi nating isipin na dapat lagi tayong kinalulugdan ng Panginoon. Amen po ba? Na kahit mahirap man yung buhay sa mundo, 'di ba? Na ang dami-dami nangyayaring kaguluhan, lagi nating isipin na huwag tayong matakot. Amen po ba? Na may katapusan naman ng lahat eh. Yung paghihirap natin dito sa mundo, lagi lang nating isipin na gumawa lang tayo ng gumawa para sa kaharian ng Diyos. Kasi lahat yun ay may reward naman yun eh. Amen po ba? Paparangalan naman tayo ng Panginoon kapag tayo ay tapat at nagtitiwala sa Kanya hanggang wakas. Amen po ba? So, ayun lang naman po ang aking ma-share ngayong gabi na patuloy po tayo na magpakumbaba sa ating Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng bagay na kahit magulo man, may hindi ka maintindihan, patuloy kang manalangin, kumapit ka, at magpatuloy ka magbasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga nanonood sa gabing ito, kung may hindi man kayo maintindihan, mag-pray lang tayo sa Lord. Amen po ba? Sa panahon ngayon, madaming naliligaw, madaming naloloko, pero pag nakafocus lang tayo sa Lord, hindi tayo masisway, hindi tayo maiiba ng daan. Nasa daan lang tayo patung sa Lord. Amen po ba? So, bago po tayo mag-close sa ating topic, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah Lord God. Lord, maraming po salamat sa gabing ito na patuloy nga Lord God na
huwag kaming matakot, Panginoon, Lord God. Huwag kaming mabalisa, Panginoon, Lord God, sa mga nangyayari, Lord God, sa kasalukuyan, Lord God, mga kaguluhan, Lord God. Lord, Panginoon, na patuloy, Lord, na nandito ka sa amin, Lord God, na kinalulugdan niyo po kami, Lord God, dahil patuloy kami, Lord God, na lumalapit, Lord God, na may pusong nagpapakumbaba sa inyo, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, na yung presensya niyo po, Lord God, yung dumadaloy sa mga puso namin, Lord God. Lord, i-bless niyo po, Lord God, ang mga sumusubaybay, Panginoon, mga nakikinig, Lord God, sa gabing ito, Lord God, na patuloy, Lord God, na ipaalala niyo po sa kanila, Lord God, na kung nakakaranas man sila ng spiritual warfare, Panginoon, Lord God, patuloy niyo po na panghawakan ng kanilang pananampalataya, Lord God, na kung nakakaranas man sila ng problema, Lord God, patuloy na kayo po ay kasama nila, Lord God. Lord, sa mga hindi pa nakakilala, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord, kumatok po kayo sa kanilang mga puso, Lord God, at tanggapin po nila kayo, Lord God, na kayo lang po ang tanging makakapagligtas sa kanila, Lord God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord God, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, na patuloy po, Lord God, na maunawaan ang inyong mga salita, Lord God. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa, Lord God, sa kanilang family, Panginoon, Lord God, at Lord, sa mga kanilang silent battles, Panginoon, Lord God. Patuloy po kayo na mangusap sa kanila, Lord God. Patuloy niyo po silang samahan, Lord God, sa kanilang mga kinakaharap na problema, Lord God. Dahil alam po namin ito ay kanilang malalagpasan dahil kasama mo po sila, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God. At sa inyo ko na po binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po sa bawat isa and good night po.